Senator Loren, bagamat din absent on official business, itong si Loren at saka si Senator Alan, hindi naman talaga absent, but on official leave o official absence, senador din ng panahon na yon. So, nung diniklara ni Senator Franklin Drilon na, well, ang majority, ang mayorya, based din dito sa kasong ito, sa Avelino case, bakit hindi sila nagreklamo ng panahon na yon? So, may precedent na sila pumayag. Right. Okay. So, attorney, point by point, napaliwanag nyo no, yung mga nirereklamo ng mga netizen o kinocomplain sa nangyaring quorum kahapon. Pero habang di mga kumag-question no, sa pagkakahalal ni Senator Wingate Solian bilang acting Senate President, because yun, kailangan talaga 13 ang bilang at ini-elect yun at yun ang kinakailangan bilang para sa mga po bilang Senate President. As Senate President, not as any other officer. Senate. Kaya acting Senate President, Senate pro tempore lang siya. Hindi naman siya ginawang Senate President. So, ang pagkakataon nito, klaro na may quorum sa RINA, klaro na diniklarang vacant lahat ng posisyon. At pag sinabing vacant, mula Senate President hanggang sa lahat ng komite ng Senado. So, bakante po yun. Wala akong mga chairman, wala akong Senate President, wala akong iba pang mga opisyales. Kaya, mali yung sinasabi ni Senate President Alan Peter or ex-Senate President Alan Peter na siya pa na diniklarang vacant na. So ngayon, wala akong Senate President. Meron akong acting Senate President or Senate President pro tempore who is now the acting Senate President in the person of Senator Wingate Solian. So klaro po yun na may quorum, they can do business at ang business diniklarang vacant at nag-elect po sila ng mga panibagong mga posisyon, panibagong mga officer. At yan po, napakalinaw po din yan kasi na-elect din si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon. Kaya yung ginawa kaninang meeting ng Blue Ribbon, tama po, sang-ayon po ako na sinasabi pong ito bogus o walang kahalagahan. Dahil po, si Senator Pia at yung ibang mga membro doon, hindi na po sila membro ng Senate Blue Ribbon dahil bakante na po, wala akong mga membro ngayon yan. At si Senator Pia, natural, hindi rin po siya chairman ng Senate Blue Ribbon. So hindi po pwedeng gumawa ng kahit na anong function yung komite. At diniklara na po ni Senator Erwin na sa Monday, magre-reorganize siya ng Senate Blue Ribbon Committee. So klaro. Okay. Attorney, ngayon, parang gusto ng mga ilang senador na magkaroon ng special session. During that time, pwede bang maghala ng bagong Senate President ng ating mga senators? Pwede po. Sa akin, maganda po yan na magkaroon ng special session at pag yan ay pagkakataon na sabi nga natin may mga haka-haka na baka may mga iba pang tumalon doon sa bagong mayorya, yan po makakasolve doon sa ating impasse o sa deadlock na nangyayari ngayon. So, siguro yung Senate majority, kung yan ay mangyari, baka sila lumagdag. Pero ang maganda po niyan, kung magkaroon ng special session, doon po magkaka-testing o doon po matitesting natin kung sino talaga ang mayorya. Kasi makikita natin na yung grupo ni Senator Sherwin may 12 ni Senator Alan may 10 lang. So kahit anong bilang mo, mas malaki naman yung 12 against 10. Ngayon kung may lumipat, mas lalaki pa o mas dadagdag pa yung 12. Maraming salamat, Attorney Calleja, sa inyo pong paliwanag at sana naliwanagan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Attorney Howard. Sarina, gumamit ko po sa inyong lahat. Salamat po. Umarangkada pa rin. Oh my God! At dito siya, Secretary Jose Grimulia at pinipigil siya, ano ka Bobby Padilla? Oh my God! Mamalung-walo! Marisa! Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Distrito Bobos, Grupo ni Cayetano, nagpagawa ng sarili nilang hearing kaugnay sa flood control scandal. Itinasya mga maleta. Senator Tito Soto at Service Ulfo, binabulaan ng nakatapat sila ng milyon-milyon pisong impact sa flood control na sinuwalat ng mga manoy bagman. Kumain kayo, panibagong session kanina sa Senado, hindi po konsentrate Pangulo Marcos ayon sa Malacanang.
tensyon ng Senado ngayong araw matapos ang nangyaring kudeta kahapon. Nagkatulakan ng ilang senador at CDILG Secretary John Vic Remulla habang patuloy naman ang agawan ng liderato ng Senado. Live mula sa Senado ng Moon sa balita, si News 5 Set Correspondent Nean Los Baños. Nean, anong naging ugat ng gulo kanina? Oo, JB, alam mo, parang araw-araw na lang talagang tensyonado dito sa Senado. At sa pagkakataong ito, naging tensyonado na naman yung atmosphere dito sa Senado kayo ng umaga matapos kang pigilan yung ilang resource persons na inubita ng Blue Ribbon Committee para sa pagdinig para sa flood control scandal. Okay, for context lang, JB. Itong Blue Ribbon Committee na tinutukoy ko ay kung saan chairman si Senator Pia Cayetano. Bago kasi yung palitan ng liderato kahapon, Senator Pia Cayetano ang chairman ng Blue Ribbon Committee at nagpatawag sila ng pagdinig ng Blue Ribbon ngayong araw na ito kaugnay sa flood control scandal. Pero ang nangyari nga kahapon, nagkapalitan ng chairmanship, di ba, ng liderato ng Senado. So, napalitan siya bilang Blue Ribbon ni Senator Erwin Tulfo. So, nagkaroon ng tensyon kasi para kay Senator Erwin Tulfo na bagong chairman ng Blue Ribbon, kinansela niya itong pagdinig na ito ngayon ng Blue Ribbon. Kaya, hindi dapat papasukin yung mga resource persons. So, yan yung context kung bakit pinigilan sa may first floor yung pagpasok ng resource persons ng Blue Ribbon hearing. Pero bago nangyari ang tensyon na yan, nakasalubong ko pa GB dito sa may second floor, sila Senator Pia Cayetano at Robin Padilla. Sinundan ko sila doon sa may entrance itong Senate building kung saan nagkakaroon nga ng promosyon dahil ayaw nga papasukin yung mga resource persons. Pero maya-maya, nakapasok din sila. Paano? Inakay sila at nakipagkapit-bisig sa kanila mismo si Senator Pia Cayetano para maipasok dito sa loob ng Senate building. Pero nung naglalakad sila sa may first floor, ay tinubukan silang harangin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nauna namang ipinatawag ni Senator Win Gatchalian. At nakita na lamang natin na nagkakatulakan sila Senator Robin Padilla at si Secretary John Vic Remulla. At tumalilis naman sa gilid si Senator Pia Cayetano kasama yung mga nagpakilalang bagman nga ni Zaldico na siyang resource person nila. At dali-dali silang umakit, nagkakabulot pa yan o nagkatakbuhan paakyat dito sa second floor kung saan naroon ang plenaryo at kung saan isinagawa yung Blue Ribbon hearing. Balikan natin yung eksenang yan, GP. Panoorin natin. Oh my God! Andito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil sila Senator Maxi Padilla. Oh my God! Nakuha sila Senator Pia Cayetano. Kasama yung At sige, sa isang pahayag, nagpaliwanag si Senator Robin Padilla at sinabi niya hindi siya ang nagpasimuno dyan sa gulong nangyari sa lobby ng Senado. Kanya-kanyang paliwanag din sila Senator Pia Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla. Pakinggan naman natin to. I don't know what his business is here. I don't know why he's trying to stop us. Your intention to block the Asian Marine, sir? Especially sa Senator Pia, nagrereklamo po siya sa Senator Robin kasi inaharang niyo po. Opo. Palabas na ako eh. Just check up. Bigyan na lang mga whole gang. Ay, yung dati yung security review natin. So, pag-block na. Kaya block ka. Ito ba block na ba? At ngayon, yun ang tanong, ano bang ginagawa ni Secretary Remulla dyan? Kasi bago yung tulakan, marami ng picture na papasok naman siya ng Senado. So, ano ba nga ang gagawin niya dyan kanina? Una natin siyang namataan kanina, si Secretary John Vic Remulla, habang nagpe-press con bandang alas 9 ng umaga, ang inihalal na acting Senate President na si Senator Win Gatchalian. Pinaniwanag si Senator Gatchalian na siya mismo ang nag-imbita si Secretary Remulla para nga daw din mabantayan yung seguridad ng Senado. So we asked si Senator Gatchalian, saan pa nagagaling yung press sa mga colleagues ba nila? Pero ang sabi ni Senator Gatchalian, gusto lang nila mabantayan yung seguridad ng Senado dahil nga alam nila na may mga mag-stage ng rally sa labas ng Senado. Hence, tinatawag na si DILG Secretary John Vic
President Pro Tempore ang titulo ni Senator Gatchalian, siya'y mahalal. At ngayon pumasok na yung Senate President. Paano ba? Sino ba sa kanila talaga yung leader ngayon sa Senado? Alam mo, Gigi, you can just imagine yung confusion para sa mga empleyado ng Senado talagang dito. Muli ko talaga na siguro, kung sino ba ang susundin nila? Imagine mo naman, Gigi, kagabi, dalawang memo magkaiba. Naglabas ng memo si Senator Alan Cayetano na sinasabi niya, tuloy ang Blue Ribbon hearing, pumasok yung mga opisina at empleyado na may kinalaman dyan sa hearing na yan at mag-assist at makipag-cooperate. So yun yung unang memo. Pangalawang memo lumabas, galing naman kay Senator Gatchalian at Acting Senate President. Ang utos naman ni Senator Win Gatchalian ay work from home yung mga empleyado ng Senado. So ano ba talagang susundin mo dyan, Gigi, di ba? Pero kanina sa press conference, nanindigan nga itong si Senator Win Gatchalian na siya talaga yung Acting Senate President at kumbaga leader ng Senado habang bakante nga raw muna yung posisyon ng Senate President. Ano? So, kung babalikan lamang natin, ang sinasabi nga, babalikan na kasi natin yung nangyari kahapon na Gigi, di ba? Matapos pakita, sorpresang magpakita si Senator Chico Escudero doon sa senaryo kahapon, nakabuo ng 12 itong bloke or itong kampo nila Senator Win Gatchalian, hence natuloy yung pagpapalit ng liderato dahil ang sinasabi nila, titingnan nila with legal basis daw, may quorum na sila kahapon. Kaya, ang ginawa nila ay inelect Senator Win Gatchalian as acting Senate President, binakante lahat ng chairman ng komite. So yun yung nangyari kahapon at context lang ulit kung bakit nga ba dalawa yung parang tumatayong leader ng Senado sa mga oras na ito, Gigi. Ang grupong yan, ay wala ng tiwala sa isa't isa, obviously. Paano kaya? Ano ba nakikita nila? Paano mariresolba itong awayan dyan sa loob ng Senado? Jiggy, kanina sa press conference, si Senator Win Gatchalian, talagang ang sinabi niya ay he's willing to reach out sa lahat ng kampo, particular sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na nawagan siya, nanawagan Senator Gatchalian ng pagkakaisa at back to work na raw sana sila dahil functioning Senate na sila. Kung maaalala mo, Gigi, bago yung nangyaring session kahapon, yung Monday, Tuesday, hindi sila nagkaroon ng session, dahil yung minority block ang present at hindi nga dumarating itong sila Senator Alan Cayetano, gayon din ang ibang mayorya. Balikan ko lang ulit na dahil nga sa pagpapalit ng liderato kahapon at pagbakante sa mga committee chairmanship, nanindigan ni Senator Win Gatchalian na bakante hanggang sa ngayon yung posisyon ng Senate President. At siya ang tumatayong acting Senate President matapos siyang ihalal ng kanyang mga kasamahan dito sa Senado na para kay Senator Gatchalian ay may mandato para pumirma ng mga dokumento, para magbigay ng utos sa mga empleyado. Basically, parang Senate President na rin, pero yung kanyang pangalan ng acting Senate President dahil nga wala pang 13 itong kanilang kampo para maihalal siya bilang totoo na leader ng Senado o Pangulo ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni acting Senate President Win Gatchalian. Very clear kung may mga ganitong situation, dapat matakbo pa rin yung Senate. So that's why they appointed an acting Senate President. Para so in the absence of the Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. May payag na ba Senator Alan Peter Cayetano? Meron, Gigi. Binigiit ni Senator Alan Cayetano, siya ang nananatiling Senate President o Pangulo ng Senado dahil nung nagbotohan, siya ang may 13 na boto. Yan ang pininindigan ni Senator Alan Cayetano dahil siya ang may 13 when samantalang si Senator Win Gatchalian nung nagbotohan ay 12 lang. At ang pininindigan siya ni Senator Alan Cayetano, yung 13 ang mayorya at hindi yung 12. At ang sinasabi rin ni Senator Gatchalian ay walang visa at illegal yung ginawang kudeta ng Gatchalian block kahapon, kung saan na nagkapalitan ng liderato. Again, binakanti yung mga committee chairmanships. Wala rin daw dahilan para palitan si Senator Alan Cayetano at mag-elect pa ng acting Senate President dahil andyan naman daw siya, buhay na buhay at functioning. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Pwedeng magkaroon ng acting is
In the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Dead. I don't think I'm dead. Samantala, Jiggy, may mensahe rin si Senator Cayetano kay Senator Chis Escudero na sorpresa ng lumitaw kahapon sa plenaryo. No? Si Senator Chis Escudero ay mula sa bloke o sa kampo o sa grupo ni Senator Alan Cayetano na kahapon ay sorpresang dumating sa plenaryo para magbigay ng ika-12 o 12 na senador sa kampo naman nila Gatchalian. If we have the soundbite, pwede natin i-play. Jiggy. I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. Jiggy, yan muna ang latest sa araw-araw na lamang na talaga namang maraming kaganapan sa Senado. Balik sa'yo. Mayan, pahabula. Dalawa lang to. Yung blue ribbon kanina ay umarap yung Marines, yung sinasabi mga nagde-deliver ng mga maleta. Sinasabi nila, marami silang pinangalanan kanina at sinasabi nila, marami din silang mga pictures na hawak. Ano nangyari dito? Anong, kumbaga, magiging sitwasyon sa sunod na hearing? Alam mo, ito nga ang sinasabi dyan, kung may bigat ba yung pagdilig kanina. Kasi isinagawa yung hearing, Judy, na walang blue ribbon, walang yung empleyado ng blue ribbon, walang secretariat, walang stenographer. So, hindi naka-record yung pagdilig na yan kanina, no? And if kung napansin niyo, hindi rin siya nakateleka sa YouTube ng Senate at maging sa mismong official website ng Senado. Anyway, tinuloy pa rin yung mga pagdinig na yan at tama ka, nagpangalan sila no, ng mga opisyal ng gobyerno. Meron pa ng dalawang senador. Sabihin na natin, pinangalan nila sila Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo na kabilang daw sa mga nadeliveran ng pera pero hindi naman maliwanag kung galing ba sa flood control scandal. At sabihin ko na rin na itinanggi na nila Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo yung alegasyon na yan dahil nga daw wala naman daw kapasay-basihan yung mga alegasyon na yan. Pero ito pa rin yung dagdag ko. So nagkaroon ng hearing ngayon, ano? And then tomorrow, walang office ng Senado. And then sa Monday, magtatawag ulit ng Blue Ribbon hearing under the chairmanship naman ni Senator Erwin Tulfo on the same topic, which is about flood control scandal. At pinag-aaralan daw kung muling iimbitahan itong 18 bagman at pakilalang bagman ni Zaldico. Dahil nakausap ko rin si Senator Erwin Tulfo kanina na siyang tumatayong chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee at sinasabi niya, hindi niya alam kung may bigat pa ba yung sinasabi nitong mga nagpakilalang bagman dahil mukha naman doon nagpo-forum shopping na lamang sila. So mukhang nakamonitor din si Senator Erwin Peña sa pagdinig ng Blue Ribbon under the chairmanship naman ni Senator Pia Cayetano Jr. At panghuli na lang, may kanina, munti ka na maipit. Rinig na rinig yung sa live mo ng News 5. Talagang naiipit ka na to. Kumusta naman kung magkaroon ulit ng tension bukas o sino ang araw dyan? Alam mo, Jiggy, parang araw-araw na siya talaga dito sa Senado. Parang nagiging norm yung pagiging tensyonado talaga ng Senado. Simula mo doon sa panahon na nagkaroon ng barilan, araw-araw na akala mo may kudita dahil naging napaka-unstable na, simula din doon sa yung openly sinasabi ng minority bloc na gusto nilang palitan yung moderato, and then itong mga nakaraang araw na walang sesyon, and then nung nag-walk out yung minority bloc, and then yung hindi naman nagpakita yung majority bloc sa sesyon, hanggang sa nangyari nga ito. So siguro, Gigi, parang nasasanay tayo at hindi naman talaga expect pero nagre-ready tayo sa Lunes kung ano nga bang pwedeng mangyari sa pagdinig na yan ng Blue Ribbon Committee dahil ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo ay imbitado ang lahat, pati daw yung mga tinatawag nilang minority bloc o ito namang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Jimmy. Maraming salamat ngayon, Los Baños Live mula sa Senado. Sa kabila ng nangyaring gulo, tinuloy ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kanilang pagdinig ilang senador sa Gatchalian Bloc ang inakusang tumanggap ng mali-malitang kickback sa flood control scandal. Live mula rin sa Senado, namumuno sa balita si Mon Gualdes. Mon, anong masihan at detalye ng mga aligasyon?
Alam mo, Jiki, ang pinakapasihan ng naturang aligasyon ay yung testimonya naman ng 18 nagpakilalang ex-Marines at dating bagman di umano ni dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Itinawag nga nila, so mo na yung kickback scheme sina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez, ilang mga senador at mga kongresista, maging ilang cabinet secretary na doon at ngayon nag-actively nagsuserve pa sa bansa. Ayon sa isa sa mga nagpakilalang bagman, 5 maleta raw ng pera ang inihatid nila noong 2022 sa Ilocos Norte para raw ito kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang kwento pa naman ng nagpakilalang Sergeant Belnard Cube, deliver din sila ng pera sa isang bahay nga sa Paway, Ilocos Norte. Nakita niya raw ito, ang larawan ng mga miyembro. Nakita niya raw doon yung mga larawan ng mga miyembro ng Marcos family. Dagdag pa ni Cube, nakita niya rin sa loob ng bahay sina Pangulong Marcos, sina asawa niyang si First Lady Liza Arneta Marcos at si Congressman Sandro Marcos. Ibinawid din ng mga nagpakilalang bagman si Senator Tito Soto. 5 malalaking maleta naman daw ang dinala nila sa isang gusali sa Baclaran na iniuugnay kay Soto. Git nila, nahati raw sa 3 sukat yung mga maleta. May small, may medium at large. Nasa 20 hanggang 25 million pesos yung small, habang 40 to 50 million pesos naman yung laman ng medium, habang nasa hanggang 70 million pesos ang nasa large size ng maleta. Kasali rin sa tumanggap umano ng feedback si Senator Erwin Tulfo. So total, 8 maletang araw na magkakaiba pa ang laki o sukat ang naihatid umano kay Senator Erwin sa 2 magkahiwalay na delivery. Inihatid umano ito sa isang bahay sa Green Hills na sinabing pagmamayari ng senador ng isang Mark Texas. Jiggy. At may pahig na ba yung mga personalidad na dinadawit dito? Meron na, sige, isa-isay natin, no? Una, kumbaga in response doon kay Pangulong Bongbong Marcos, hinahon ng palasyo ang mga nagpakilalang bagman na maglabas ng matibay na ebidensya. Dapat daw may pruweba at hindi lamang puro salita. Itinanggi naman ni Senator Tito Soto yung mga parata. Hindi raw siya senador mula 2022 hanggang 2025. Kaya payo nga niya, wag daw patol na lang basta ng patol. Pinabulaanan din ni Senator Erwin Tulfo ang naturang mga parata. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. It's a shock hearing. Hindi naman recorded yung dahil illegal device. Evidence is a lie, blatant lie. Saan ang galing yung sinasabi lang 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Kasi sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Wala naman ako flood control. Isa pa, Gigi, ayon naman kay Senator Rafi Tulfo, plano raw ni Senator Erwin na magsampa ng reklamo laban sa mga nagpakilalang bagman at mga senador na dumalo sa ginawang pagdinig kanina. Pakinggan natin ang pahayag naman ni Senator Rafi Tulfo. I talked to Erwin right away. I called him up and he said, that's not him. I took a look at. He will file a cyber libel case against those Marines na paano niya mag-indo sa mga senador na indicate din siya dahil remember, illegitimate sila eh. So hindi sila covered ng parliamentary immunity. JG, paniniguro naman ni SP Cayetano, ipapasok daw nila yung mga nangyari sa pagdinig ng Senate record sa kabilangan ng kawalan ng mga tauhan ng Blue Ribbon Committee kanina. Kaya naman sila na nga mismo, no? Yung namuna, siya na mismo, si Alan Peter Cayetano ang nag-lead ng oath no, o pagnumpa ng mga nag-testify o mga resource person at talagang sila na lang talaga ang nag-asikaso at talagang nag-administer dito nga sa naturang hearing. So, tinanong natin kung ito ba ay matuturing na legitimate at paano ito mapapasok sa records, they will do it daw. So, yung mga staff daw niya ang magpapasok sa Senate records ng naturang pagdinig na ginawa kanina. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Senado. Susunod, mga nagbabangayang senador, pinalaan ng palasyo. At Senator Cheese, namataan nga ba sa palasyo bago kumala sa Cayetano Block? Diyan ako mga kapatid, dapat una sa lahat.
na ang likod. Baka saingan na your mobility is at risk. Try Adlene Gold. Clinically proven to help strengthen bones, joints, and muscles. So you can age strong with the help of Adlene Gold. Now with a new look. Welcome home, anak! Ay, paglalang, may homework pa. Kailangan ng Rain Short Ham Fresh. May mix up ng real ham and farm-fed fat. May omega-3 and 6. Kaya mix sarap na. Sige pa! Rain Short. Mga kapatid, namiss niyo ba ang todo-todo kilig at sunod-sunod na revisasyon sa A Secret in Prague? O gusto niyo lang itong balik-balikan? Go to our YouTube channel para laging updated sa pag-ibig at mga pasabog. Bago pa dumating ang lahat, may isang sasakyan na bago ng kasaysayan. Kasama sa kahit na anong laban, Michael Knight and Jake are back ngayong June 8. Simula na nagpakakan ng mga alamang Knight Rider nandito na sa TV5. Umayos kayo, yan ang mensahe ng Malacanang sa mga nagbabangayang senador. Hindi raw kukonsintihin ni Pangulong Bongbong Marcos ang gulo sa Senado. Live mula sa TV5 Media Center, namumuno sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Elindi. Maricel, ano nakikitang solusyon ng palasyo sa nangyayaring gulo sa Senado? Alam mo, tinanong din natin yan kanina kay Palace Press Officer Claire Castro, pero hindi niya itinetalye kung ano nga ba yung pwedeng paraan na nakikita ng Malacanang nang sa gayon ay masolusyonan itong nangyayaring tensyon sa Senado. Matatandaan kasi natin na sinabi kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na tinitingnan nila yung mga legal options para maremedyohan itong nangyayaring problema dyan sa Senado. Pagkaman hindi niya yan itinetalye, simple yung kanilang mensahe sa Senado. Umayos kayo. Yan yung sinabi ni Yuse Castro. Sabi rin niya, hindi daw kukonsintihin o itotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos yung nangyayaring tensyon dyan. Kasunod yan, nung nangyaring tulakan sa pagitan ni Senador Robin Padilla at ni Interior Secretary John Vic Remulla habang ipinapasok nga yung mga ex-Marines dyan sa Senate para doon sa pagdinig kanina. Pero ang sabi ni Yuse Castro, malinaw ang kanilang posisyon. Ang kinikilala nila bilang acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Umayos kayo. So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre majority rules. At Maricel, ibig sabihin ito ay kinikilala talaga ng Malacanang ang nangyaring kudeta sa Senado kahit sinasabi naman ng kampo ni Senator Cayetano na illegal ito. Alam mo, Chiki, ang sinabi kasi ni Undersecretary Claire Castro, nangyari na rin naman daw itong nangyari kahapon noong 2015 nung si Senate President Franklin Drilon pa ang nagiging ang tumatayong leader ng Senado. Sabi ni Yuse Castro, ang nangyari daw noong 2015, nasa 12 din daw yung kinilalang forum. Bakit? Doon sa dami ng mga senador na present doon sa sesyon. So parang ganun din naman daw ang nangyari kahapon. Malinaw daw na 22 yung sigurado na bahagi ng Senado dahil nga yung dalawa doon hindi naman daw sure kung makaka-attend o hindi. So base daw doon sa numero na yun, 12 ang kinikilalang forum at ito ay ginagalang naman daw ng Malacanang. So malinaw na nire-respeto nila yung naging development kahapon. Sinabi rin ni Undersecretary Claire Castro na nakahanda si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session oras na makarating sa kanya ang official request ng grupo ni Acting Senate President Gatchalian. Ayaw daw kasi ng Pangulo na merong mga maantalang panukala o programa dahil lamang sa nangyayaring tensyon sa Senado. Narito ang paliwanag ni Yuse Castro. Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request or the official request for the special session. Sabi nila sila ang magre-request for special session. So as soon as the new leadership will send the official request for special session, address the president, then the president will act immediately on that.
At Marcel, may pahig na bang Malacanang sa balibalitang namataan daw si Senator Jesus Escudero sa Malacanang bago siya mag-over the bakod sa Gatchalian Block? Humingi tayo ng detalye tungkol dito kanina sa press briefing, Gigi, pero wala pa kasing maibigay na informasyon si Undersecretary Claire Castro tungkol nga dito sa balita na nagpunta daw itong si Senador Chico Escudero para makipagtulong dyan sa Malacanang. Natanong din siya ngayong hapon lang kung totoo ba na nagkaroon din ng tulong yung 11 senators under Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa Malacanang, pero wala pa rin daw informasyon tungkol dito si Yusek Castro. Gigi? At sa hearing kanina ng Cayetano Block, inakusahan ng 18 nagpakilalang bagman si PBBM na tumanggap umano ng maleta ng pera at ito'y dineliver sa Ilocos. Anong sagot dito ng Malacanang? Gigi, bilang tugon, hinamo naman ni Palace Press Officer Yusek Castro itong mga nagpaparatang kay Pangulong Bongbong Marcos na kesyo nagdala daw ng maleta ng pera doon sa kanyang bahay sa Paway, Ilocos. Sabi niya, nasaan ang ebidensya? Magpakita muna ng ebidensya para patunayan ang mga akusasyong ito. Narito ang sinabi ni Yusek Castro. Anong ebidensya? Pakita mo lang nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay magbiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lang. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mahilig pa rin usapin kung nagka-quorum na ba sa Senado kahapon ng mahalal na acting Senate President, si Senator Win Gatchalian. Ang legal na pasihan ng nagpakilalang bagong mayorya, isang desisyon ng Korte Suprema noong 1949. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita, si News 5 Anchor Edwin Gao. Kung maaari mo ba i-detalye itong SC decision na pinangahawakan ng Gatchalian Block? Okay, sige, baseline muna tayo para malinaw. Ang quorum kasi ito yung minimum na bilang ng mga tao para umanda ng isang proseso. Paging ito'y sa Senado o sa Mahjong. So, sa Senado, for example, meron kang 24 senatorial seats. Okay? 24 ayon sa konstitusyon. Ang tanong dito ay ano ba ang quorum para lumalaw ang proseso, for example, para bumoto o para ma-aproban ng isang motion sa Senado. Ang kailangan ba ay 50% ng kabuuang 24 plus 1, ibig sabihin majority, or